Hello Leo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Gossip, Leo, words spread fast. Kaya mag-iingat kayo kasi baka ikaw ay subject ngayon ng chismis. Maaaring maraming mga tao dito sa paligid mo yung naiinggit sa'yo. Kaya ginagawa ka ng kwento, pinag-uusapan, 'di ba? Ikaw ngayon siguro yung center of center of attraction. Kumbaga, ikaw ngayon yung pinapansin, no, ng mga tao sa paligid mo, nakakaloka. Baka siguro, kasi kapag marami kang kunyari magandang nangyayari sa buhay mo, napapansin ng ibang tao, lalo-lalo na kung nakikwento mo pa, naku, pupuwedeng maging subject talaga 'yan ng usapan, 'di ba? Pupuwedeng 'yan ang maging subject ng tsismis, 'di ba? At, pupuwede rin ang iba sa inyo talagang naiinggit, 'di ba? Maaaring may matagal ng inggit sa'yo, ganyan. Kaya pupuwedeng gawan ka ng tsismis, 'di ba, mag-spread ng fake news, yung mga gano'n about you. So, puwedeng gano'n. Kaya ingat na lang kayo. Mas maganda na lang na talagang wala din kayong sasabihin sa kanila, 'di ba? Kung ano lang yung kailangan na impormasyon na malaman ng iba, yun lang sasabihin mo para wala na silang dahilan, 'di ba? Or hindi mo mabigyan ng dahilan sila para pag-usapan ka, pagkuwentuhan ka, 'di ba? Kasi ngayon, naku, maraming tao ang mas inuuna yung pagbabantay, sa buhay ng ibang tao kaysa sa asikasuhin yung sarili nilang buhay, 'di ba? Kaya yun, pupuwedeng may mga tao sa paligid mo na walang walang pinagkakabisihan, walang pinagkakaabalahan kundi ikaw, 'di ba? Ikaw yung binabantayan. So what else? We have creativity. Use your imagination. Ayan, lalo-lalo na kung ikaw ay siguro pintor, 'di ba? Puwedeng pintor ka, ang daming mga paintbrushes dito. So, gamitin mo yung inyong imagination para na maka-create ka ng magandang masterpiece, 'di ba? At, ilalabas mo din dito ngayon yung inyong creativity. Pupuwede rin ang creativity na 'to would relate to creative ideas ninyo, 'di ba? Kung kunyari may problema, 'di ba, gamitin mo ngayon yung creative mind ninyo sa paghahanap, no, ng creative solution sa problema. No? Kasi minsan, may mga problemang hindi natin kailangang same way of approach. No? Sa tuwing magkakaproblema ka, ganun ang ginagawa mo. Same approach sa pagharap sa problema. May mga pagkakataon na kailangan mong gumamit ng creative solution, 'di ba? Ano ka, go outside the box, kumbaga, no? At subukan mo naman yung ibang pamamaraan. May mga ganon. At naging successful din yan. So, we have celebration. Ayan, napakaganda. May celebration. Baka mayroong, enjoy your victory, sabi dito with others. So, may tagumpay, no? Na maaaring makakamit kayo, Leo. Kaya, enjoy that victory. Enjoy mo yung success mo na yan with other people, mga kapamilya mo siguro, kaibigan, kaopisina, mga ganyan, mga kasosyo sa negosyo, kung kunyari yung tagumpay na to is related sa inyong negosyo. So, ganon. But yes, no, kasi yung celebration din, yung pagse-celebrate mo ng success mo, that is also one way of saying thank you to the divine. Ano? Kasi yung ibig sabihin, sineselebrate mo yung success mo, ino-acknowledge mo, no, na yung success mo na yan is because nagtagumpay ka dyan dahil sa tulong din ng divine universe. You have co-created that victory, 'di ba, with God. Kaya yung pagse-celebrate mo is bilang pasasalamat din yon, hindi lang din sa Panginoon kundi sa mga tao din, no, na naging karamay mo doon sa journey mo kung bakit ka napunta sa victory na yan. Kaya have fun and enjoy. So we have cleanse, clear space for positive energy. Okay? Kailangan mo din ito. So siguro it's best if you're going to do some kind of yung physical cleaning talaga, yung physical na yung
totoong paglilinis, pagde-declutter, pagtatanggal ng mga basura, pagtatanggal ng mga bagay na hindi mo naman ginagamit, pagtatanggal ng mga bagay-bagay, no? Pagtatanggal ng mga bagay-bagay sa paligid mo na alam mong wala naman ng pakinabang, hindi mo naman napapakinabangan eh, hindi mo naman ginagamit, sira na siguro, pero hindi mo napansin na itatago mo pa. So, yung mga ganyang bagay, it will just harbor negative energy. Kaya kailangan na tanggalin mo yan. At saka yung mga bagay din, kunyari, mga damit or mga kagamitan na pwede pa rin mapakinabangan ng iba, 'di ba? Pwede pa rin magamit, kaya lang hindi mo pinapakinabangan kasi pupuwedeng hindi applicable na sa'yo, 'di ba? Hindi mo na talaga magagamit, maaaring hindi na nagkakasya sa'yo pero magandang-maganda pa yung damit. Yung mga gano'n pupuwede mo rin yun ipamigay, i-donate, ibenta, mga ganyan. But mahalagang tanggalin mo na yon sa surroundings mo. Tanggalin mo na yon sa living space mo kasi kapag hindi nagagamit, hindi nabubulat-lat ang mga bagay-bagay, walang movement, yung energy niyan nagiging stale and ang tendency that's going to harbor negative energy, no? Kaya yun, pupuwede mong tanggalin 'yan. And yun, kung ang iba sa inyo, kung applicable sa inyo na mag-smudging kayo, magpauso kayo ng insenso, puwede niyo rin yun gawin. Or maglagay kayo ng salt, 'no, sa bowl, o kaya sa kahit ano ba, sa maliliit na baso, mga ganyan. Maglagay kayo sa around the house, 'di ba? Pupuwedeng gano'n din yun. That also helps absorb negative energy. So, we have success, gradual success with thoughtful actions. Ayan. So, may tagumpay talaga na makakamit kayo dito, Leo. No? So, ito, yung success na to, maganda kasi talagang every step of the way, parang sinisavor mo talaga. Kaya, napakasarap sa pakiramdam, no, na makakarating ka na doon sa on top of the ladder, 'di ba? Yung sa pinaka of success mararating mo na sobrang talagang masaya, no? Masayang-masaya ka diyan. So we have zoom in. Ayan, the answer is there if you look closer. Ito katulad dito ng mga ano, kunyari, meron kang tanong sa sarili mo or meron kang tanong sa universe, 'di ba? Tapos kahit magtanong-tanong ka sa ibang tao, you approach different kinds of people, magtanong ka, hindi mo rin maririnig, no, yung sagot na gusto mong marinig, yung mga salitang gusto mong marinig. Kasi hindi mo kailangan eh, hindi mo mahahanap sa kanila yung sagot sa inyong mga tanong. Kasi yung sarili mo ang mas nakakaalam kung ano yung gusto mo. Diba? Your soul knows kung ano ang best din para sa'yo. Your soul knows kung ano yung mga sagot. Yun yung mga tanong mo sa sarili mo. Kaya you'd rather go deep within you. You'd rather um, connect with yourself. Pakinggan mo yung soul mo. Pakinggan mo yung ano mo, yung intuition mo. Kasi dyan mo din mahahanap yung mga sagot sa tanong mo. Okay? So we have treasure. Ayan, protect your energy and space. Okay? Protect your energy and space. Maaari, no, na, kasi 'di ba yung peace, yung kapayapaan, katahimikan, walang presyo yun. Diba? Walang presyo, walang halaga yun. Walang halaga ng kahit magkanong pera, yung peace na yon. As in, it is super precious para sa atin. Napakahalaga nun. Kaya tinuturing natin treasure yan, yung magkaroon tayo ng peace of mind, di ba? Napakahalaga nun. Kaya yun ang dapat mong protektahan. Kapag meron kang gano'n, nahanap mo na yung peace, protektahan mo yun. Huwag mong hayaan na basagin yan ng iba, 'di ba? Kung kunyari merong mga ito, tulad nito, may mga gossip, merong mga nagtsitsismis sa'yo, hayaan mo sila. Sige, magpaka-busy silang itsismis ka, 'di ba? Hindi hindi mo na dapat problemahin yung kung chinitsismis ka nila. Ang mahalaga, kilala mo yung sarili mo, alam mo kung anong ginagawa mo, alam mong wala ka namang tinatapakang ibang tao. So, regardless kung ano man chismis na sila, chismis nila sa'yo, 'di ba? Parang, bakit ka maaapektuhan? Ikaw mismo yung nakakakilala sa sarili mo at hindi sila. Kaya kung i-misjudge ka man nila, it's their problem. It's not your problem anymore, 'di ba? Sila yung hayaan mo sila ang ma-stress. Huwag kang magpapaapekto, 'di ba?
i-treasure mo yung peace na meron ka. Huwag mong hayaan na maapektuhan ka ng mga ginagawa ng ibang tao. Kasi ang mahalaga yon, you know yourself. You know who you are. Okay? So, what else? We have joy, enjoy the little things. Ayan, kahit simpleng bagay, kahit maliit na na bagay, enjoy mo 'yun. You know? That is a blessing. I-appreciate mo, i-enjoy mo. Kasi 'yun na talaga ang purpose. Binigay din 'yan sa iyo ng universe. Kahit simpleng bagay lang 'yan for you to enjoy, 'di ba? Hindi kailangang laging bongga ang dahilan ng pag-e-enjoy natin sa buhay. Hindi kailangang laging enggrande, 'di ba? May mga maliliit na bagay at simpleng bagay na ginagawa tayo na nakakapagpasaya din ng puso natin. So, and kailangan nating i-appreciate 'yon. So, we have time, trust in divine timing. Okay? Because divine timing is always on point. Laging tama sa oras kung dumating yan. Hindi yan dumadating ng mas maaga, hindi yan dumadating ng late, talagang dumadating yan sa panahon na nakatakdang mangyari ang isang bagay. Kaya trust in divine timing. Do not rush things. Okay? Huwag mong pilitin na mangyari ang mga gusto mong mangyari. Kasi minsan nga, 'di ba, may mga bagay na gusto tayong mangyari na hindi naman talaga 'yan mangyayari kasi hindi naman 'yun ang para sa atin. Hindi 'yun ang best para sa atin. Hindi 'yun ang nakatakda, no, na dapat mangyari sa buhay natin. Kasi hindi 'yun ang makakabuti, 'di ba, para sa atin. Kaya trust, no? Just trust in divine timing. Kasi when the time is right, no, it will just happen. Kung ano ang makakabuti sa atin, ibibigay ng universe yun sa tamang pagkakataon. So we have protection. You are protected. Kaya huwag kang matakot. No? Huwag kang matakot. Lagi ka lang magdadasal at magtitiwala, no, na si God and the rest of your spirit family ay laging nandiyan para sa'yo. Pinoprotektahan ka, ginagwardyahan ka, 'di ba? So, 'yun. Kaya wala kang dapat na ikatakot. So, 'yun. Thank you for watching. Love and light. Namaste.